Kumusta sa inyong lahat? Ako si Paolo Fernandez. At ngayon ay susuriin natin ang paksang pag-iwas sa stroke at pangangalaga sa kalusugan ng manggadaluyan ng dugo. Ang mga tao sa Pilipinas ay gumagastos ng daan-daang libo para sa emergency treatment ng stroke. Ngunit mayroong produkto na nakakahalaga lamang ng ilang daang piso na makakapigil nito ng maaga. Bakit walang nagsabi sa iyong katotohanan ito? Hindi ako narito para mag-advertise. Hindi rin ako narito para magbenta ng kahit ano. Narito ako para sabihin ang isang katotohanan. Ito ay isang sikreto na paulit-ulit na binabanggit sa mga medikal na seminar kung saan ang mga nasa labas nga medikal na propesyon ay hindi iniimbitahan. Hindi ko alam kung nasaksihan mo na ang tunay na stroke. Ngunit bilang isang doktor sa loob ng mahigit 30 taon, nasaksihan ko ito ng maraming beses. At sa bawat pagkakataon, mabigat pa rin ang aking puso. Noong nakaraang linggo lang, ang aking pasyente, si Kim, 68 taong gulang, ay biglang bumagsak sa sahig ng banyo habang nagsisipilyo sa umaga hanggang sa araw bago iyon. Siya ay regular na naglalakad araw-araw, mahigpit na nagontrol kanyang dieta, at hindi naninigarilyo o umiinom ng alak. Hindi siya namatay. Ngunit mula nun, kailangan niyang umasa sa kanyang asawa para sa lahat ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Hindi siya makakain ng mag-isa. Hindi rin siya makapunta sa banyo. May mga miyembro ng pamilya sa kanyang tabi, ngunit hindi siya makipag-ugnayan. Ang kanyang mamata lamang ang nakakaunawa, at kapag dumating ang kanyang maanak at apo, tahimik na dumadaloy ang maluha sa kanyang pisngi. Ang buong pamilya ay napapagod. Ngunit sa loob lamang ng unang 2 buwan, ang bayarin sa ospital para sa emergency treatment, gamot, at rehabilitation ay lumampas sa daan-daang libong piso. Ito ang trahedya na iniwan ng stroke. Lalo na ang ischemic stroke. Mga kaibigan, paano ito naiba sa impyerno ang pamumuhay ng ganito? Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa aking puso? Bago siya makaroon ng stroke, sumailalim siya sa isang komprehensibong pagsusuri. Lumabas ang resulta na nagsisimula ng magpakita ng palatandaan ng pamamaga ang kanyang daluyan ng dugo. Sinabi lang ng doktor, umuwi ka lang at kumain ng malusog. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng kumain ng malusog? Walang sinuman ang malinaw na nagsasabi. Walang sinuman ang nagtuturo kung paano pumilingeng mantika sa pagluluto. Walang sinuman ang nagpapayo tungkol sa mga maliliit ngunit nagpapasya sa buhay na gawi. Sige, Kim ay patuloy na gumamit ng pinakamurang mantika mula sa supermarket at iniisip pa rin, malusog pa naman ako, ano kaya ang mangyayari? Kung makasakit, saka ako inom ng gamot. Walang nagsabi sa kanya na sa pagpapalit lamang ng mantika na ginagamit niya araw-araw sa isang produkto na mas mababa sa ilang daang piso ayon sa mga pag-aral na inilatala ng mga nangungunang medikal na universidad sa France at Japan, ay maaaring mabawasan ang panganib ng stroke ng hanggang 40%. Ngunit ang produktong iyon ay wala sa reseta. Wala rin ito sa listahan ng insurance. Hindi ito nagdudulot ng benepisyo sa sinuman maliban sa iyong sarili. Kaya walang nagpo-promote nito, walang nagre-rekomenda nito, walang nagbabanggit nito. Ngunit ngayon, nais kong sirain ang unspoken rule na iyon. Hindi na ako maaring manahimik. Nais kong ibunyak ang katotohanan tungkol sa isang produkto na maaring kasing simple at pamilyar na matatagpuan sa iyong kusina, ngunit maaring makapigil sa trahedyang buong buhay. Ang parehong produkto na tahimik na ginagamit ng maraming doktor sa Pilipinas araw-araw upang protektahan ang kanilang mga daluyan ng dugo at ng kanilang pamilya, ngunit halos hindi binabanggit sa mga pasyente. Bakit ang isang bagay na nakakahalaga lamang ng ilang daang piso ay makakapigil sa trahedyang stroke sa buong buhay?
Ano ba talaga ang produktong iyon? Paano ito gagamitin upang talagang maging epektibo? Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa ilang sandali. At kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang impormasyong ito, huwag mag-atubiling pindutin ang button ng subscription sa channel. Hindi para sa akin. Ito ay para sa iyong kalusugan at para sa mga mahal mo sa buhay. Ilang minuto lang ang aabutin upang panorin ang video. Ngunit minsan, maaari itong magpahaba ng dekada ng malusog at payapang buhay. O kaya, may lilitas nito ang isang tao mula sa isang biglaang stroke na hindi nila inaasahan. Ngunit bago ko sabihin sa iyo kung ano ang produkto, kailangan nating malinaw na maunawaan kung ano talaga ang stroke. Ito ay hindi isang biglaang aksidente gaya ngang iniisip mo, ngunit parang isang patibong na tahimik na nakukubli sa loop ng maraming taon. Naghihintay ng tamang sandali upang umatake, at kapag nangyari ito, kahit ilang segundo lang, ang maepekto nito ay maaring magpatuloy sa buong buhay mo. Kung hindi mo malinaw na naunawaan kung ano talaga ang stroke, ang lahat na iyong pagsisikap sa pag-iwas ay parang pagalagala sa dilim. Ngayon, upang matulungan kang maunawaan, dumiretso tayo sa esensyang sakit na ito. Ang stroke o cerebrovascular disease ay may dalawang uri. Ang isa ay hemorrhagic stroke, kung saan pumutok ang daluyan ng dugo at naipon ang dugo sa utak na nagdudulot ng malubhang pinsala. Ang pangalawa ay ischemic stroke, kung saan nabarahan ang daluyan ng dugo na pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa mahahalagang bahagi ng utak. Nung nakaraan, mas karaniwan ang hemorrhagic stroke sa mga taong may mataas na presyon ng dugo, mahilig sa maalat na pagkain, o nakakaranas ng matinding stress. Ngunit ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Ang ischemic stroke ay nangingibabaw, lalo na sa mataong may dyslipidemia, diabetes, o hindi tamang paggamit ng gamot sa presyon ng dugo. Upang madaling maunawaan mo, ipaliwanag ko ito ng simple. Isipin ang iyong utak bilang isang mamahaling bahay. Ang madaluyan ng dugo ay ang matubo ng tubig. Kung pumutok ang tubo, babaha ang bahay. Kung nabarahan ang tubo, hindi aakyat ang tubig sa itaas na palapag. Sa anumang kaso, masisira ang buong bahay. Ganito rin ang utak, kapag kulang ang dugo, unti-unting namamatay ang mga brain cells. At hindi ito mapapalitan ng utak, at tandaan ito. Huwag lamang mong mapagtanto na hindi mo inalagaan ng maayos ang iyong nga daluyan ng dugo kapag hindi ka na makahawak ng maayos ng isang baso ng tubig. Mayroon ka pang oras. Ngunit kung magsisimula ka ngayon, naunawaan mo na kung gaano kapanganib ang stroke. Alamin natin kung ano ang produktong nakakahalaga lamang ng ilang daang piso na binanggit ko kanina. Mukhang ordinaryo at nasa iyong kusina, ngunit maaring magpasya kung ang iyong madaluyan ng dugo ay nalilinis araw-araw o nalalason. O, pinag-usapan ko ang mantika sa pagluluto, ang mukhang hindi nakakapinsala, ngunit tahimik na humahawak sa buhay ng milyon-milyong matatanda. Huwag mo munang isipin, hindi naman ako kumakain ng maraming mantika. Sa katunayan, hindi mo lang kinakain ang mantika, ngunit kinakain mo ito araw-araw sa bawat kutsara ng adobo o kahit sa isang pirasong crispy toast sa umaga. Ang bawat pataang mantika ay sumasama sa pagkain at sa iyong katawan, at kung pipiliin mo ang maling uri, tahimik din itong sasama sa iyong mga daluyan ng dugo. At ito ang mahalagang tanong na nais kong itanong sa iyo ngayon. Nililinis ba ngang mantika na ginagamit mo ngayon ang iyong madaluyan ng dugo? O pinapatigas nito ang iyong dugo araw-araw? Hindi lahat ng mantika ay magkapareho. Ang magandang mantika ay parang tapat na tagapagbantay na nagpoprotekta sa iyong mga daluyan ng dugo. Ngunit mayroon ding masamang mantika. Ito ang hindi nakikitang mamamatay tao na nagdudulot ng pamamaga sa dingding ng daluyan ng dugo, nagpapapikit sa dugo, nagbabara sa daloy ng dugo, at sa huli ay nagdudulot ng stroke. Ngayon, tutulungan kitang tukuyin ang bawat patak ng
mantika sa iyong kusina upang malaman mo kung alin ang dapat panatilihin at alin ang dapat itapon kaagad. Dahil sa kusina, ang isang maliit na desisyon ay minsan ang desisyon sa buhay at kamatayan para sa iyong kinabukasan. Una, olive oil. Ang tagapagbantay ng mga daluyan ng dugo. Kung sasabihin ko sa iyo na ang isang kutsara ng mantika araw-araw ay maring mabawasan ang panganib ng stroke ng halos kalahati, maniniwala ka ba? Maniwala ka man o hindi, pinatunayan ng mas siyentipiko na totoo iyon. Sinubaybayan ng Universidad ng Bordeaux sa France ang 7,250 individual na higit sa 65 taong gulang sa loob ng 5 taon at natuklasan nila na ang mga regular na gumagamit ng olive oil ay nagkaroon ng 41% na pagbaba sa panganib ng stroke kumpara sa mga hindi. Ang 41% ay hindi maliit na numero. Ito ay halos doble ang pagkakataon ng kaligtasan. Salamat lamang sa tamang gawi sa pagkain ng tamang mantika. Bakit napakahiwaga ng olive oil? Naglalaman ang olive oil ng monounsaturated fatty acid na tinatawag na oleic acid, na may kakayahang bawasan ang pamamaga sa dingding ng daluyan ng dugo, pataasin ang good cholesterol, HDL, at pababain ang bad cholesterol, LDL. Isipin mo na lamang. Ito ay parang isang malambot na brush na tahimik na naglilinis ng mga dumi sa mga daluyan ng dugo, na tumutulong sa dugo na dumaloy ng maayos. May kakayahan din ang olive oil na pigilan ang pagbuo ng blood clots, na isang direktang sanhi ng mapanganib na ischemic stroke ayon sa isang pag-aral mula sa New York University sa US. Ang paggamit ng olive oil isang beses lamang sa isang linggo ay nakakatulong na bawasan ang aktibidad ng platelet na isang mahalagang hakbang upang hindi maging sobra ang pagdikit ng dugo. Ngunit paano mo gagamitin ng tama ang olive oil? Huwag na huwag mong gamitin ang olive oil para sa pagprito. May mababang smoke point ang olive oil, kaya kapag pinainit ng labis, nagiging sanhi ito ng pagbuo ng mamapaminsalang sangkap. Mas mainam na gamitin ang olive oil ng hilaw. Butburan ng isang kutsara sa tofu o ihalo sa yogurt sa umaga. Kung kakain ka ng salad, ang pagdaragdag ng olive oil ay hindi lamang masarap kundi mabuti rin sa iyong kalusugan. At tandaan, ang magandang olive oil ay extra virgin, na unang cold press mula sa sariwang olibo. Pumili ng madilim na boteng salamin at iwasan ang mga produktong napakamura dahil maaring diluted o na-refine na ito. Ang isang boteeng olive oil na nakakahalagang humigit kumulang 800 hanggang 2,000 piso ay tatagal ang isang buwan. Ngunit makakatulong ito na iwasan ang daan-daang libong pisong bayarin sa ospital at gastos sa rehabilitasyon na maaring mangyari kung unfortunately makaroon kang stroke. Pangalawa, perilla oil. Omega, 3 sa bote. Hindi kasing sikat ng olive oil. Ngunit mayroong isang mantika sa Pilipinas na kasing halaga at sa ilang mabenepisyo, mas malakas pa. Ito ay ang perilla oil langis ng Prilia. Ang perilla oil ay naglalaman ng higit sa 60% omega-3 na siyang pinakamataas na antas sa lahat ng vegetable oils. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa omega-3 mula sa fish oil. Ngunit maraming matatanda ang hindi gusto ang malasang amoy o nakakaranas ng pananakit ng tiyan kapag uminom ng fish oil capsules. Ang perilla oil ay ang perpektong solusyon dahil ito ay walang malasang amoy, madaling tunawin, at isang epektibong pinakmulan ng halaman na omega-3. Ang omega-3 ay nagsisilbing protektor ng daluyan ng dugo. Binabawasan nito ang pamamaga, pinipigilan ang pagbuong blood clots, at lalo na tumutulong ito na mapanatili ang pagkalastiko nga daluyan ng dugo na tumatanda. Kasabay nito, napakabuti rin nito para sa memorya at kalusugan ng utak. Ayon sa isang pag-aral na isinagawa ng Busan National University at Rural Development Administration, ang mandaga na pinapakain ng perilla oil ay nagpakita ng mas mahusay na kakayahan sa pag-aral
at memorya kumpara sa mga daga na pinapakain ng corn oil o olive oil. Nagbibigay itong pag-asa sa pagpigil sa pagbabang cognitive function sa mga matatanda. Kung gayon, paano mo gagamitin ang Prila oil? Tulad ng olive oil, ang Prila oil ay dapat gamitin ng hilaw lamang dahil ang omega-3 ay madaling masira sa mataas na temperatura. Maglagay ngang utsara sa salad o bibimbap o ihalo sa mga gulay o malamig na sabaw. Ang 1 o 2 kutsara sa isang araw ay sapat na. Ngunit may isang mahalagang punto, ang Prila oil ay napakadaling masira, kaya dapat itong ilagay sa refrigerator. Kailangan itong gamitin lahat sa loob-ng 2 buwan pagkatapos buksan ang takip. Kung may amoy na luma o mapait ang mantika, itapon kaagad. Iyon ay senyales na sira na ang mantika. Napag-usapan lang natin ang tungkol sa 2 magandang mantika na makakaprotekta sa iyong mga daluyan ng dugo tulad ng isang tapat na tagapagbantay. Ngunit dapat mo ring malaman ito, gaano man karaming magandang mantika ang kainin mo, kung patuloy kang gumagamit ng masamang mantika araw-araw, ito ay parang pahuhugas ng muhangang malinis na tubig at pagkatapos ay muling pagpapahit ng putik. Kaya, ano ang mamantika na tahimik na naglalason sa iyong mga daluyan ng dugo? Alam kong marami sa inyo ang gumagamit ng margarine, shortening, o corn oil, canola oil, soybean oil, at iniisip, mura, madaling makuha, at dahil vegetable oil ito, ligtas siguro, malaking pagkakamali, ang margarine at shortening ay 2 pangunahing mantika na naglalaman ng trans fats. Ito ang taba na inirerekomenda ng WHO na ganap na alisin sa pagkain. Bakit? Dahil ito ay mabilis na nagpapataas ng bad cholesterol, nagdudulot ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo, nagpapabilis sa proseso ng arteriosclerosis na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo. Ang corn oil, canola oil, at soybean oil na mukhang malusok ay sa katunayan napakayaman sa omega-6. Na kung sobra ang pagkonsumo ay nakakasira sa balanse ng omega-3 at nagdudulot ng chronic inflammation sa mga daluyan ng dugo. At ang mas masahol pa ay ang gawin ng muling paggamit ng mantika sa pagbrito. Nakilala ko ang isang pamilya sa Cavite. Ang asawa, 60, ay matipid at iniimbak ang mantika na ginamit sa pagprito ng 2 o 3 beses. Isang araw, ang kanyang asawa, na karaniwang malusok, ay biglang naramdaman na ang kanyang kaliwang kamay ay namamanhit at ang kanyang bibig ay bahagyang nawawala sa porma pagkatapos ng hapunan. Dinala siya sa emergency room at sinuri nga doktor na mayroon siyang mild stroke na sanhingang biglang pamumuwang dugo. Sa kabutihang palad, nahanap ito sa tamang oras, ngunit kung naantala pa, makakaroon ngang hindi maisip na resulta. Sa pagtitipid lamang ng ilang daang piso sa mantika, ang buong pamilya ay nabalikat ang daan-daang libong piso sa bayarin sa ospital at gastos sa rehabilitasyon. Mga kaibigan, ang ating mga daluyan ng dugo ay parang highway na nagdadala ng oxygen at nutrients sa lahat ng organ. Kapag nasira, nabarahan, at gumuho ang daan na iyon, kahit na may pera ka, gamot, at pinakamodernong makina, hindi mo na mabubuhay ang namatay na brain cells. Ang pagpilingan tamang mantika sa pagluluto ay isang maliit na desisyon. Ngunit mula ngayon, maaari itong magbago sa buong paglalakbay na iyong malusok na buhay. Nais kong simulan mo ito sa iyong susunod na pagkain. Palitan ang mantika sa pagprito ng olive oil. Palitan ang margarine ng Prila oil. At itapon ang lahat ng lumang mantika na matagal nang nakabukas para sa iyong mga daluyan ng dugo, para sa iyong memorya, at para sa isang matanda na hindi nakahiga sa kama. Pumili ng tamang mantika. Pumiling malusok na buhay. At simulan ito ngayon. Ngayon na malinaw mo nang naiintindihan kung alin ang kaibigan at alin ang kalaban sa mundo ng mantika, oras na para ibahagi ko sa iyo ang isang praktikal na plano. Ano ang kakainin, kailan,
At gaano karami upang protektahan ang iyong mga daluyan ng dugo araw-araw nang hindi gumagastos ng milyon-milyon sa gamot. Sa buhay, may mga bagay na may napakaliit na pagbabago lamang ngunit ang resulta ay napakalaki. Nakilala ko ang isang 68 taong gulang na lalaki sa Quezon City. Hindi siya nakdadiet ng husto o umiinom ng espesyal na gamot. Ngunit pagkatapos 3 buwan lamang ng pagkontrol sa kanyang pang-araw-araw na dieta, kapansine-pansing bumaba ang kanyang antas blood fat at sinabi ng doktor na bumaba rin ang kanyang panganib ng stroke. Ang sikreto ay isang kutsarang ng tamang uri ng mantika, kinakain sa tamang oras. Simple ang tunog at simple talaga. Ngunit ang tanong ay, alam mo ba kung saan magsisimula? Kung gayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang pang-araw-araw na dieta. Simple, masarap, at abot kaya. Ngunit makakatulong ito upang gumana ang iyong magadaluyan ng dugo na parang 30 taong gulang ka pa lamang. Sa umaga, huwag kumain ng instant noodles o white bread. Maglagay ng isang kutsara ng extra virgin olive oil sa isang malambot na piraso ng tofu at kung gusto mo, budburan ng kaunting roasted sesame seeds. Kung kumakain ka ng yogurt, napakabuti rin kung lagyan mo ito ng olive oil. Ang amoy ay banayad at masarap at mas mabuti pa ito para sa iyong daluyan ng dugo kaysa sa mga pampalakas. Sa tanghalian, subukan ang isang mangkok ng whole grain salad. Magdagdag na lettuce, baby greens, ilang hiwang kamatis, at lalo na isang kutsara ng perilla oil na mayaman sa omega-3 na nakakapaglinis ng utak, nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo, at pumipigil sa pagbabara ng mga daluyan ng dugo. Ang perilla oil ay may banayad na amoy at walang lansa. Kaya napakabuti nito sa panlasa ng mga Pilipino. Sa hapunan, kung possible, kumain ng makrel o tuna. Ang mga isdang ito ay naglalaman ng good fats o unsaturated fatty acids na napaka-epektibo para sa cardiovascular health. Kung kakainin mo lamang itong 2 o 3 beses sa isang linggo, mararamdaman mo na mas mahimbing ang iyong tulog at gumaan ang iyong katawan. At sa buong araw, maaari kang magmerienda ng ilang walnuts. 4 o 5 piraso ay sapat na. Maliit man, ngunit napakayaman nito sa omega-3, antioxidants, at magnesium. Ang patuloy na pagkain nito ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at makabuluhang nagpapabuti sa memorya. Ito ang nais kong sabihin. Ang iyong katawan ay hindi nangangailangan ng napakaraming pagbabago. Kailangan mo lang palitan ang mantika. Ang tamang dieta ay mahalaga. Ngunit hindi iyon sapat upang protektahan ang iyong daluyan ng dugo at maiwasan ang stroke. May isang pagkakamali na madalas kong nakikita sa mga matatanda at maging sa mga iniisip na sila ay maingat at may alam, at iyon ay ang maling pag-inom ng gamot sa presyon ng dugo. Akala nila ay gumagawa silang mabuti. Ngunit sa katunayan ay sinasaktan nila ang kanilang sarili. Naalala ko ang isang matanda na nakatira sa Cebu na nasa maagang 70. Tinanong ko siya, "Kumusta po? Umiinom po ba kayo ng mayos ng gamot sa presyon ng dugo?" Ngumiti siya at sinabi, "Siyempre, dinoble ko pa ang resetang doktor. Hindi ba mas mababa ang presyon ng dugo? Mas mabuti, doktor?" Nagulat ako nang marinig ko iyon. Marami ang nag-isip tulad ng matanda na iyon. Naniniwala sila na kung mas mababa ang presyon ng dugo, mas malakas ang puso at mas malinis ang madaluyan ng dugo. Ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Ang sobrang baba ng presyon ng dugo ay kasing panganib ng mataas na presyon ng dugo. Kapag bumaba ang presyon ng dugo sa ibaba ng normal na antas, nawawalan ng sapat na lakas ang dugo upang umakyat sa utak.
Ngunit ang utak ang organ sa ating katawan na gumagamit ng pinakamaraming dugo. Kahit ilang minuto lamang ang kakulangan sa dugo, unti-unting namamatay ang mga nerve cells na nag-iwan ng mahindi na mababalik na epekto. Isang umaga, ang matanda ay bagong gising at papunta sa banyo. Nang biglang dumilim ang kanyang paningin at nahilo at bumaksak sa sahig. Sa kabutihang palad, maagang nakita siya ng pamilya at dinala kaagad sa emergency room. Ang diagnosis ay isang mild ischemic stroke. Hindi umakyat ang dugo sa bahagi ng utak na kumokontrol sa paggalaw. Sinabi ng doktor na kung naantala pa ang ilang minuto, maaring nakaroon siyang hemiplegia, hindi makapagsalita, hindi makalakad, at kailangang umasa sa iba sa buong buhay niya. Mula nun, hindi na niya binago ng arbitraryo ang dosis ng gamot. At nais kong tandaan ng lahat ng nakikinig sa akin ngayon ang puntong iyon. Mangyaring, huwag na huwag mong taasan o bawasan ang dosis ng gamot sa presyon ng dugo ng arbitraryo kahit isang araw lang. Huwag din itigil ang gamot sa pag-iisip na maganda ang pakiramdam ko ngayon, kaya okay lang. Ang high blood pressure ay hindi nakdudulot ng sakit o lagnat, ngunit ito ay isang tahimik na mamamatay tao na unti-unting sumisira sa dingding ng daluyan ng dugo nang hindi mo nalalaman. Andam, ang low blood pressure ay kasing panganib. Dahil kung hindi umakyat ang dugo sa utak, tahimik na namamatay ang nga brain cells. Ang dalawang extremes ay makaparehong mapanganib. Kaya, ang pinakatamang paraan ay laging sumailalim sa regular na check-up, pakinggan ang iyong katawan, at sundin ng eksakto ang payo ng iyong doktor. Ang tamang dosis ng gamot ay maaring magligtas hanggang buong buhay. Ngunit ang isang maliit na maling desisyon ay maaring maging sanhi ng trahedya sa buong buhay. Mangyaring tandaan ito para sa iyong sarili at para sa mga mahal mo sa buhay na nais kang maging malusog araw-araw. Ang pagkain at gamot ay dalawang mahalagang piraso, ngunit may isa pang bagay na nakakalimutan ng marami, at iyon ay ang manggagawi sa pang-araw-araw na buhay. Ang maliliit na gawi na mukhang simple at ordinaryo ang pundasyon upang mapanatili ang daluyan ng dugo na laging malusog at malinis. Madalas kong sinasabi sa mga matatanda kong pasyente, huwag lang mahanap ng magandang gamot, gumawa ng magandang gawi. Ang gamot ay tumutulong lamang sa maikling panahon, ngunit ang manggagawi ay magpapanatili sa iyo na malusog sa buong buhay mo. At ito ang magawi na nakuha ko sa loob ng 30 taon ng pagmamasid sa mga pasyenteng may stroke na nakayanan at sa mahindi. Una, pag-inom ng tubig. Mukhang napakasimple. Ngunit alam mo ba na nawawalan ng tubig ang katawan sa buong gabi? At ang umaga ang oras kung saan ang dugo ay pinakamalakit? Sanayin ang sarili na uminom ng 2 baso ng tubig pagkagising. Nakakatulong ito na gawing mas malabnaw ang dugo at mabawasan ang panganib ng blood clot formation. Pangalawa, paglalakat. Sapat na ang 30 minuto sa isang araw. Hindi kailangang lakarin lahat ng sabay-sabay. Maaari mo itong hatin sa 3 beses sa umaga, tanghali, at gabi. Bawat isa ay 10 minuto. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagpapanatili nito. Kapag naglalakat, ikaw ay nang malakas ang iyong mga braso at huminga ng malalim. Ang pakiramdam ng pagdaloy ng dugo sa iyong katawan, iyan ang paraan ng pagpapasalamat sa iyong mga daluyan ng dugo. Pangatlo, sapat na tulog. Maagang matulog. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng stress at presyon ng dugo. Kung nahihirapan kang matulog, huwag uminom ng alak. Uminom ng 1 baso ng mainit na gatas o langhapin ng amoyng lavender o chamomile tea ng ilang beses upang kumalma ang iyong katawan. Pangapat, kumain ng medyo mas kaunting alat. Hindi mo kailangang ganap na itigil ang asin, ngunit bawasan ang paggamit ng patis, bawasan ang alat sa bagoong, at limitahan ang instant noodles. Ang asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo at ang mga daluyan ng dugo
na matagal nang nasa ilalim ng presyon ay madaling mamaga, pumutok o tumigas. Panglima, ehersisyo sa kamay. Huwag malitin ang iyong mga kamay. Ang pagsusulat, paggupit at pagdikit, paglalala, pagtuktok ng instrumento, lahat ng ito ay nagpapasigla sa utak at nagpapanatili sa memorya na laging malinaw. Kapag gumagalaw ang iyong mga kamay, gumagalaw din ang iyong utak. Pang-anim, makipag-usap ng mas madalas. Tumawag sa iyong mga anak. Makipag-usap sa mga lumang kaibigan. Pumunta sa community center. Hindi lamang nito pinapanatiling malinaw ang isip kundi nakakatulong din ito sa utak na iproseso ang wika na isang epektibong paraan upang maiwasan ang dementia. At sa huli, pang-pito, amuyin ang mga kaaya-ayang amoy araw-araw. Alam mo ba na ang amoy ay isang pakiramdam na direktang konektado sa utak? Sa bawat pagkakataon na naamoy mo ang mabangong tsaa, ang banayat na amoy ngang bulaklak, o ang mainit na amoy ngang gabi, huminga ng malalim at sabihin, ang bango talaga. Hindi lang ito isang pakiramdam, kundi isang paksasanay para sa utak. Alam kong marami ang nag-isip, ano pa ang silbing pagbabago sa edad na ito? Ngunit iginigit ko, hindi kailanman huli upang simulan ang malusog na pamumuhay. Ang isang kutsara ng tamang mantika, isang baso, ang tubig sa maagang umaga, isang hakbang sa paglalakad, isang mainit na tawag sa telepono, lahat na ito ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang matatak na kalasak na nagpoprotekta sa iyong daluyan ng dugo, nagpoprotekta sa iyong memorya, at nagpapanatiling dignidad ng isang malayang buhay. Huwag kang maghintay hanggang hindi na makinig sa iyo ang iyong katawan. Simulan mo ngayon. Sa sandaling patayin mo ang video na ito para sa iyong mga daluyan ng dugo, para sa iyong utak, at para sa mga nagmamahal sa iyo at nagnanais na ikaw ay maging malusog araw-araw. Gaano man kahusay ang pangangalaga sa kalusugan, ang stroke ay maaring dumating sa hindi inaasahang sandali. Hindi ito nagpapahiwatik ng sakit o nagpapalabas ang babala. Dumarating ito sa isang ordinaryong agahan, habang naglalakad o kahit habang natutulog. Sa loob ng ilang minuto, ang buhay ay maaring magbago sa ibang direksyon, sa isang direksyon na hindi na kailanman may babalik. Ngunit ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay maaring magligtas sa iyo o sa iyong mahal sa buhay. Ito ay ang pagkilala sa nga unang sintomas ng stroke, dahil kung maagang matuklasan, makakaroon ka na pagkakataong may ligtas ang buhay at, mas mahalaga, mapanatili ang kakayahang mamuhay ng nakapag-isa at alagaan ang sarili. Nais kong bigyang diin ang isang bagay. Sa bawat sandali na hindi nabibigyan ng dugo ang utak, milyon-milyong nerve cells ang namamatay. Ang utak ang tanging organ sa ating katawan na hindi nagre-regenerate. Kung maantala ng isang minuto, kahit na mailigtas ang buhay, maaring mawala ang boses, ang kakayahang maglakad, o ang memorya. Kaya, sa medisina, ang magang yugto nga, stroke onset, ay tinatawag na golden hour. Kung makakatanggap ng emergency treatment sa loob ng humigit kumulang 4 na oras at 30 minuto pagkatapos ng onset, ang posibilidad ng pagaling ay maaring doblehin kumpara sa mga naantala. Ang problema ay kung paano malalaman ng maaga. Marami ang nakaroon ng stroke ngunit hindi alam, at iniisip lamang na pagod sila, nahihilo, o namamanhit ang kanilang mga kamay. Kaya, nais kong tandaan mo ang 4 na pinakamadaling makilalang sintomas na maaring suriin ng sinuman sa bahay kaagad. Una ay ang mukha. Tignan ng mabuti ang tao. Nakabababa ang isang bahagi ng kanyang mukha. Kapag ngumiti, simetriko ba ang magkabilang sulok ng kanyang bibig? Kung malinaw na nakatagilit ang isang bahagi, iyon ay isang danger signal. Pangalawa ay ang mabraso. Subukang ipataas ang 2 braso ng sabay.
Kung bumaba ang isang braso o kung ito ay walang lakas, nanginginig o hindi kayang panatilihin ang posisyon, dapat kang mag-ingat. Pangatlo ay ang pagsasalita. Hilingin sa kanya na sabihin ang isang maikling pangungusap tulad ng maganda ang panahon ngayon. Kung siya ay nautal, mali ang sinasabi o hindi malinaw ang pagbigkas, maaring may nabarahan sa mga daluyan ng dugo sa bahagi ng utak na namamahala sa wika. Pang-apat ay ang oras. Kung makikita ang tatlong sintomas sa itaas, huwag maghintay at tawagan kaagad ang ambulansya. Sa Pilipinas, pindutin ang emergency number at malinaw na sabihin na may suspetsang stroke. At maunawaan ng mga medical staff ang emergency at darating sa pinakamabilis na oras. Sa ganong sitwasyon, kung mas mabilis na madala sa ospital, mas mataas ang posibilidad ng pagaling. Bukod sa mga sintomas sa itaas, dapat mo ring bigyang pansin ang iba pang abnormal na sintomas. Kung bigla kang nakakaranas ng matinding pananakit ng ulo, isang uri ng sakit na hindi mo pa nararanasan dati, parang tinamaan ng martilyo ang iyong ulo ng malakas, iyon ay maaring senyales na pumutok ang daluyan ng dugo sa utak. Lalo na, dapat kang mag-ingat kung ang sakit ay nakatuon sa isang bahagi ng ulo o salik. Kung biglang lumabo ang iyong paningin, makakita ka ang dalawang bagay o mawalan kang paningin sa isang mata, napakataas ng posibilidad na hindi umakyat ang dugo sa bahagi ng optic nerve. Marami ang iniisip lamang na pagod ang kanilang mga mata, ngunit kung pababayaan ng matagal, ang bahaging utak na naugnay sa paningin ay permanenteng masisira. Kung nahihilo ka, nawawalan ng balanse, gumagapang sa paglalakad, at nakakaramdam ng pagduduwal, huwag lamang isipin na low blood pressure ito. Maari itong senyales ng kakulangan ng dugo sa cerebellum na kumokontrol sa balanse. Maraming stroke ang nagsisimula sa ganong paraan. Lumilipas ng panandalian at pagkatapos ng ilang oras ay matinding umaatake. Kung karaniwan kang may low blood pressure at nahihilo at dumidilim ang paningin kapag tumatayo, iyon ay senyales ng kakulangan ng dugo na umaakyat sa utak. Kung paulit-ulit ang ganitong kondisyon ng maraming beses, maaring magkaroon ng mild damage sa maliliit na bahagi ng utak na tinatawag na small ischemic stroke. Napakahirap matuklasan ang maito, ngunit sa paglipas ng panahon, kapag naipon, unti-unting pinapahina ang mga daluyan ng dugo na nagiging sanhingang madaling pagbara. At kung paulit-ulit ang pananakit ng ulo sa parehong lokasyon, lalo na sa umaga o pagkatapos ng paggawangang matinding trabaho, dapat kang mag-ingat. Maaari itong senyales na may pamamaga sa daluyan ng dugo o nagsisimula ng kumitit ang mga ito. Nakilala ko ang maraming tao na nagsabi na mamanhid ang isang braso ko, siguro dahil lang sa pagod, magpapahinga lang ako, gagaling din. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, hindi na sila makapagsalita o makatayo. Laging nagpapadala ng senyales ang katawan. Hindi lang natin ito naririnig. Mangyaring huwag malitin ang alinman sa mga sintomas. Dahil ang stroke ay hindi namimili. Vegetarian ka man o kumakain ng karne, payat o mataba, lalaki o babae. Kung hindi maayos ang sirkulasyon ng dugo at nababarahan ang madaluyan ng dugo, masisira ang utak. At kapag namatay ang brain cells, hindi na ito mabubuhay ng anumang gamot. Ang lahat ng magagawa ng medisina ay bawasan ang pinsala at tulungan ang natitirang bahagi na gumaling. Kaya, kung ikaw o ang isang tao sa paligid mo ay biglang nahihirapan magsalita, nakatagilit ang bibig kapag ngumiti, mahina ang nga braso o binti, o nakakaranas ng matinding pananakit ng ulo, huwag mag-atubili. Huwag uminom kang pain reliever o humiga at maghintay kung gagaling. Tawagan ka agad ang ambulansya. Sa bawat sandali, milyon-milyong brain cells ang namamatay. Tandaan, ang maagang pagtuklas ay nagliligtas ng utak. Ang mabilis na pagtugon ay nagliligtas ng buhay. Ang isang minutong ang pagkaantala ay nangangahulugang pakawalan ng buong buhay.
Ang stroke ay isang sakit na maiwasan kung naunawaan natin ito ng tama, maiwasan ng tama, at kumikilos sa tamang oras. At ang unang tao na makakapagligtas sa iyo ay ikaw mismo, na may pagiging kalmado at kaalaman na ibinahagi natin ngayon. Tulad ng nakikita mo, ang stroke ay hindi lamang kwento ng iba. Maari itong mangyari sa sinuman habang kumakain, nagpapahinga, o pagkababa sa kama. Sa bawat sandali na hindi nabibigyan ng nutrisyon ang utak, milyon-milyong nerve cells ang nawawala ng tuluyan. Ang isang stroke episode ay maaring mag-alis ang memorya, boses, dalawang binti, at maging ang kalayaan ng buong buhay ang isang tao. Ngunit ang magandang balita ay, sapat tayong makakaiwas dito. Hindi kailangan ng mamahaling bagay o komplikadong gamot. Kailangan lamang ng isang maliit, napakaliit na pagbabago. Ang pagpili ng tamang uri ng mantika sa pagluluto, mukhang simple. Ngunit hindi ko ito sinasabi ng emosyonal. Sa loob ng mahigit 30 taon ng pakikipagtulungan sa libu-libong pasyente na may cardiovascular at stroke, masasabi kong, ang pagpiling tamang mantika sa pagluluto ang pinakasimpleng paraan upang protektahan ang iyong mga daluyan ng dugo. Maari mong isipin ang iyong mga daluyan ng dugo bilang mga tubong ang tubig sa iyong bahay. Ang magandang mantika sa pagluluto ay parang malinis na tubig na, habang dumadaloy, ay naglilinis ng madumi at nagpapanatiling malinis ang mga tubo. Ngunit ang masamang mantika ay parang tubig na puno ng buhangin at kalawang na unti-unting nagtatambak ng taba at dumi araw-araw hanggang sa tuluyang barahan ang mga ito. Ang olive oil at perilla oil ay parang masisipag na tagalinis na naglilinis sa bawat sulok ng iyong mangga, daluyan ng dugo. Ayon sa mga pag-aral sa France at Japan, ang mga regular na gumagamit ng olive oil ay maaring mabawasan ang panganib ng stroke ng hanggang 40%. Samantala, ang perilla oil na napakapamilyar sa Pilipinas ay naglalaman ng maraming sangkap na nakakatulong na bawasan ang pamamaga, gawing mas malambot ang daluyan ng dugo at pigilan ang pagbuwang ng blood clots. Sa bawat pagpapalit mo ng mantika sa pagprito sa olive oil at margarina sa perilla oil, binabawasan mo ang panganib ng pamamaga at pagbara ng daluyan ng dugo. Ang isang kutsara ng magandang mantika na pumapasok sa iyong katawan ay parang pagpapadala ng isang tahimik na tagapagbantay upang protektahan ang iyong puso at utak. At ang kamangha-mangha ay, ang gastos sa pagbabagong iyon ay hindi malaki. Ang isang boteng magandang olive oil o perilla oil ay humigit kumulang 300 pesos sa isang buwan. Ngunit bilang kapalit, maaari kang mamuhay ngang ilang taon pa ng malusog at matalino nang hindi nangangailangan ng wheelchair o caregiver at hindi nakakaranas ng kalagayan kung saan ang katawan ay narito ngunit ang isip ay nawawala, na madalas na iniiwan ng stroke. Minsan kong tinanong ang isang matanda, kung makaroon kang stroke, ano ang pinakakinakatakutan mo? Nag-isip sandali ang matanda at tahimik na sumagot, kinakatakutan kong maging pabigat sa aking asawa at mga anak. Naintindihan ko ang damdaming iyon. Sinuman ay nais na mamuhay ng malaya, makapaglakat ng mag-isa, makakain at makainom ng mag-isa, makatawa at makipag-usap sa kanyang mga apo. Kaya, simulan mo sa pinakamaliit na bagay. Ito ay ang pagpili ng tamang mantika sa pagluluto. Hindi ito isang luho, kundi ang pinakamura at pinaka-epektibong seguro para sa iyong mga daluyan ng dugo at utak. Ang isang boteng magandang mantika ngayon ay maaring magligtas sa iyong maraming taon kang payapa, buo, at malayang buhay sa hinaharap. Ibinabahagi ko ang lahat ng ito hindi upang takutin ka, kundi upang tulungan ka at ang iyong pamilya na mamuhay ng malusog, malaya, at hindi umaasa. At nagsisimula ito sa isang maliit na aksyon na maaari mong gawin ngayon. Mga kaibigan,
Kung napanood ninyo ito hanggang dito, nangangahulugan iyan na talagang interesado kayo sa inyong kalusugan. At marahil ay iniisip mo rin ang kalusugan iyong pamilya, kaibigan, asawa at mga magulang. Huwag kalimutan, ang kalusugan ay hindi hinahanap kapag nawala na. Ito ay dapat pangalagaan araw-araw, simula ngayon. Kasama ninyo ako bilang inyong katuwang sa bawat kutsarangang mantika, bawat hakbang, bawat pahinga, at kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang aking ibinahagi ngayon, mangyaring huwag lamang itong panatilihin sa iyong sarili. Marahil may isang asawa, kapatid, o kapitbahay na tahimik, na pinapakipot ang kanilang mahahalagang daluyan ng dugo sa paggamit ng mantika na mukhang hindi nakakapinsala. Ibahagi mo ang video na ito sa kanila. Ang isang maliit na aksyon ay maaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang biglaang stroke at mapanatili ang isang buo at malusog na buhay. Bago ako magtapos, nais kong gawin ang isang maliit ngunit napakahalagang bagay kasama ninyo. Magiwan ng isang linya ng pangako sa seksyon ng komento sa ibaba ng video. Kahit isang pangungusap lang ay okay. Halimbawa, mula ngayon, papalitan ko ang mantika sa pagluluto. O kaya, maglalakad ako araw-araw sa umaga. Hindi ito para sa akin, kundi para sa iyong sarili, upang maalala mo. Ngayon, pinili ko ang kalusugan para sa aking sarili. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng madali, tapat at makatotohanang impormasyon na maari mong kaagad na ilapat sa iyong kusina, sa iyong hapagkainan, o sa iyong pang-araw-araw na gawi, pindutin ang button ng subscribe sa channel at i-on ang notification settings. Hindi ito para suportahan ako, kundi para paalalahanan ang iyong sarili na namumuhay ka ng proactive, may kamalayan, at may pananagutan sa iyong kalusugan. Hindi natin mapipigilan ang paglipas ng panahon, ngunit lubos nating mapipili kung paano tayo mamumuhay sa natitirang bahagi ng ating buhay. Hindi nakahiga sa kama, hindi umaasa sa mga anak, naglalakad ng mag-isa, kumakain ng mag-isa, at ngumingiti sa buhay ng mag-isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagiging kasama ko sa buong video ngayon. Sa susunod na video, ibabahagi ko pa ang tungkol sa mga simpleng pagkain at gawin na nakatulong sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo, pagbabawas ng panganib ng ischemic stroke, at pagpapanumbalik ng kalusugan ng utak. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ito, mangyaring ibahagi upang mas maraming tao ang makaalam. At sa huli, muli kong sinasabi, lahat ng ibinahagi ko ngayon ay impormasyong pang-edukasyon at pampublikong benepisyo. Kung ikaw ay kasalukuyang ginagamot para sa isang underlying condition o umiinom ng partikular na gamot, laging kumonsulta sa iyong doktor bago baguhin ang iyong dieta o lifestyle. Hangat ko ang iyong kapayapaan, kalusugan, at kasiglahan.